Sa ngayong umaga po, we're privileged to give us the press briefing for this morning. The Chief of the Firearms Explosive Office and the Chief of the Director of the PNP Crime Laboratory Service to give us the updates on the Von Martin Tanto case. So, let me introduce to you this morning the Chief of the Firearms Explosive Office, Police Senior Superintendent Cesar Hawthorne Binag, for the updates from the FEO. Good morning. Anong gusto niyong update? Pinaka-latest. Okay. So, let me begin by saying that because of the gravity of the offense of Mr. Tanto and the outrage it triggered and his wanton disregard for human life, so motu proprio, we investigated the case and resolved to revoke his licenses. Kahapon pa yon, and we served the revocation order sa kanya, sa bahay niya. This is the revocation order that we served yesterday by our investigation officer. Dito si Chief Inspector Nicanor, ordering him, if I may read, no? In this regard, you are hereby directed to turn over all your firearms to this office or to the nearest police office or station immediately upon receipt of this notice in compliance to Section 37.4 of the IRR of RA 10591. So, gusto ko rin bigyan ng pansin na ang pagkakaroon ng baril, ito ay isang pribileyo, no? Hindi ito isang karapatan. So, anytime the government, no, of course, with the grounds provided for by law, we can revoke the licenses that we issued to gun holders. Sir, na-check niyo po ba kung ilan lahat ang baril ni... Okay, yes. Meron siyang 3 baril na nakalisensya sa amin, sa atin, sa firearms. 2 caliber 45, isang caliber 40. Tapos ang expiration date, yung caliber 45, expiration date is December 11, 2017. Yung caliber 40, December 11, 2017. Yung isa pang caliber 45 na Norinco, December 11, 2016. So hindi pa siya expired. Magtataka kayo bakit wala siyang LTOP, kasi ito ay kanyang nalisensyahan doon sa lumang batas. Meron tayong bagong batas, yung RA 10591, which was enacted last in the year 2014. Kaya meron pa siyang baril na hindi pa nare-renew under the new law. Sir, na-check niyo rin po ba kung meron siyang PTC? Wala siyang PTC. Ayon sa ating office ng PTC4, wala. So, pag lang Oh, doon sa 3, wala siyang PTC. Wala rin siyang PTT. Iba naman yon, permit to transport. Let's say, pupunta ka from your house to, wala rin siyang PTT, walang PTC. So, whether sa barrel, sa ammunition, kasi sa batas, nakahiwala yan. Yung firearms itself, the ammunition, saka yung major parts. So, yun, wala lahat. So, violation of the murder and... Dali, okay. Aside from murder and frustrated murder, what other cases will you be filing against him in relation to holding this gun Okay. or firearms without PDD? Yes, kapag na-determine na ng ating crime laboratory na yung ginamit na baril sa pagpatay ay yung 3, no? Aggravating circumstance to doon sa ipapile na kaso ng MPD. Pero kung loose firearms, let's say yung 3 hindi naman nagamit, iba yung ginamit niya, then doon siya mapapile ng kaso na in addition do sa kanyang case na ipapile ng MPD. Under section 32, yung illegal possession, no? Tapos pera pa doon sa kanyang kaso doon sa MPD na murder, frustrated murder, no? Okay. Sir, Ang penalty nito, it ranges from prison mayor to reclusion perpetua. No? Meaning, from 6 years, it may go up to life imprisonment. pero murder. Yun yung, by the way,
regular ang coordination namin ng MPD. Director Director Joel Coronel. Sa aming coordination hindi pa sila nag-file. Siguro antayin na lang natin sila magpo-file ng case eh. So baka ma-preempt yung ano nila. But nevertheless, ulitin ko, kung yung baril ay ginamit ay yung registered aggravating circumstance yan. Sir, what if they refuse to surrender yung firearms? Iko-confiscate niyo pa to by force? Ako, syempre, kaya nga pinuntahan na siya doon sa address. By the way, wala siya doon sa bahay niya. So kaya ang ginawa ng ating investigador, pumunta sa barangay, tapos doon sa isang barangay council or by the name of Manlapit, no? O, kahapon ng mga bandang 2:00. Tapos pinadala rin natin to sa registered mail para sigurado na makarating doon sa address na nakalagay doon sa kanyang lisensya. No? Barangay niya sa Manila yan, sir. Yes, sa barangay niya sa Manila. Ang address ay ito, P. Casal Street, Quiapo, Manila. Yan. Any more So questions? is that considered as a serve na rin yan dahil hindi siyang personally tumanggap? Saka yung registered It's mail. already, Yes. Considered as serve na yung, Yes. yung revocation. Yes. Okay. Sa tatlong baril yan, sir, no? Tatlong baril. Oh. Meron pa po bang ibang firearms na nalaman na meron siyang in Sa records- possession of other firearms apart from the three which you have which are licensed? Sa records namin, yung tatlo lang. Sir, lifetime yung revocation o is there a way para pwede na ulit siyang makapagpa-register? Ulitin ko nga, pribileyo lang to eh. No? May grounds for revocation, tapos meron din requirements for application. So, meantime, yung muna, ni-revoke natin yan. Then, of course, magpuproceed naman yung kaso. Let's see kung ano mong... Kapag decision. napawalang sala, pwede ulit siyang, if ever na, hindi natin sinasabi, if ever na. Antayin na lang natin yun, no? Pagka, Sir, kung every year po ba ang application for license? hindi, sa bagong batas, meron tayong 2 years para sa license to own and possess firearms. Tapos meron bang 4 years para sa firearms registration. No? Yun sa bagong batas. Sir, paano yun kapag napatunayan na dun sa tatlo niyang firearms, isa doon ginamit niya dun sa insidente? Hindi na siya magkakaroon, hindi na siya bibigyan. Kasi meron din nga provision sa batas yung perpetual disqualification. It will go through a process, no? Meron din provision na ganun. Pero right now, you are not going yet into perpetual disqualifications. Revocation muna. Tapos, yes, i-surrender niya yung firearms sa amin o sa nearest police station. No? Sorry, let me just clarify again. If he doesn't surrender any of those firearms, what happens? Loose na yun. Loose firearms na yun. Sir, Yeah. pwede pang complete yung sentence. No, yung sentence na yun, para lang po sa mga TV. Pakiulit mo lang. Ano yung tanong? Kapag yung tanong ni Maris, kapag hindi niya isinurrender, Then it becomes... Kapag hindi na sinurrender yung firearms, ayon sa aming pag-uutos sa kanya, revoke na yun, effective yesterday, loose firearms na yun, yung kanyang barrel, no? Okay? So, tapos meron ding provision sa batas na dadaan naman sa proseso to, yung perpetual disqualification niya na mag-handle ng firearms. Kung mapatunayan siya doon sa kaso na ipapile sa kanya. Sir, Okay. I just talked to his officer in the 13th of 1st CDC in NCR, Kamanaba, na ano pala siya, hindi na raw siya Army Reserve, but considered as standby reserve. And then, he acquired the firearms daw long before he was under training ng Army Reserve. Mhm. So, when was that, sir, na nasa kanya yung tatlong baril na yun? Do you have some records? Kung kailan niya yung unang-unang, kukunin ko lang yung records tapos bibigay ko sa'yo, ha? Oo. Any more questions pertaining to the firearm? Para sa kaalaman lang ng publiko, ano ba ang ibig sabihin kapag standby reserve and the difference between the standby and the Ready reserve. yung, Sa Army. Army reserve? I think the armies can be able to answer that because that's with the... Ano naman kayo eh? Ha? Kayo ay galing sa Baka kasi may bago silang batas eh. Oo, baka hindi, Baka oo. hindi, oo. Pero
does it make any difference in the possession of firearms or the fact that they already have a license? Or license pa siya hanggang 2016? Saka 2017. It doesn't make any difference whether you're a reserve, Oo. Army Reserve or a standby reserve. Yung sa bagong batas, yung lahat ng mga may lisensya na inabutan ng bagong batas ng 2014, ni-recognize siya. So it doesn't matter. Basta ni-recognize sila as a license holder. Okay? Okay, meron pa ho? With that, maraming pong salamat kay Colonel Binag. At this, this point po, sir, ako, sir. Staff, paano na lang po? Zero. The original to, ha? Sir, sala muna. Sir, dito, sir. Dito. Tingnan, sir. Standby Bon Alto since yesterday. Ang status ng kanyang mga baril ngayon ay loose firearms na. Oo. Kasi Para makunan siya. At dahil dyan, ay maaari po Ito yung registered. makasuhan. Tapos ito naman yung ni-receive ng barangay chairman. No? Ng barangay councilor. Ayun yung I-surrender niya. Kasi ano, Radyo naman, radyo. Wala pa kasing result yung ballistics examination. May picture na yung radyo ngayon. Sir, dito sa Jerry naman sir. Ito naman sa... Dito tayo sir. Tayo dito sir. Ang galing mo talaga pala. Ang labing mo talaga. Lapit sir, lapit. Teka lang, ay sayang. Ganang Javi din ako. okay po. Thank you, thank you. Sir, papapoto ka. Oo, bigyan na lang. We will give each, maraming salamat po kay Senior Superintendent. Kaya nga, also this morning, we have the Director of the PNP Crime Laboratory Service to give us updates pertaining to yung ballistics record of these firearms owned by Von Martin Tanto. So, ladies and gentlemen, the Director of the Crime Laboratory Service, Police Chief Superintendent Emmanuel Aranas. Sorry po. Magandang umaga po sa inyo lahat. As far as the crime lab is concerned, starting from where we took off, it was from the crime scene. So we recovered 4 fired cartridge cases and 1 fired bullet from the crime scene. And according to our ballistician, caliber 45. So we send the fired cartridge case and bullet that was recovered by SOCO from the Manila Police District Crime Lab to our FIS o sa ating Firearms Identification System for examination. So right now, in progress pa yung aming ginagawa to at least have a match doon sa mga standard na makukuha namin ngayon, today. The process is not an overnight process, so we have to wait, we have to be tedious about this. Kasi we are talking here about 2 firearm na caliber 45 na binanggit kanina doon sa out of 3, 2 yung 45. Kaya ang gagawin namin, compare yung galing sa crime scene doon sa makukuha naming data doon sa standard na nakarehistro sa firearms. Gaano siya katagal? Malalaman niyo rin. Kung makukuha lahat yun, kung magkakaroon kami ng standard, at the same time, maipasok na namin, ma-encode finally at makita doon sa IBIS namin, it will not take much time. Mabilis lang yan. Mga ilan, please?
Kasi at this point in time, we are still awaiting yung pagkuha namin ng standard na magagaling yun doon sa data ng baril. Sumulat na yung Manila Police District Crime Lab sa firearms regarding sa information ng nakarehistong firearm. So, dahil kulang pa kami sa information today, at this point in time, in progress kasi yung pagkuha ng information. Once na mag-gather yon, it will not take much time. 1-2 days siguro. Pag nakuha namin yung kumpletong data. Pero sa ngayon, in progress pa rin eh. Sir, of all the gunshot wounds na sustain ng victim, what's his fatal? Kasi lahat, according to the doctor, na kami rin, sa amin rin kasi yung autopsy, ano? According to the doctor, 4 point of entries and 4 point of exits. So, lusot lahat yung bala. And, apat. Fatal yung sir. Yes, and they match doon sa 4 fired cartridge cases na nakuha. Apat yung So, apat saan lahat ng tama? katawan. Katawan, may ulo. Meron. Yung detail ng location, wala ako so far sa ngayon. Basta ang sabi ng doctor is apat yung entry, apat din yung exit. Sabihin mo, true and true ito. So kapag ganun, sir, na true and true, posibleng anong baril ito? 45 or caliber 40? Isang malakas na pistol, ganun lang. Close range yung pagkakabaril. So malakas na pistol. So, Kasi meron namang mahihingi. Pero yun, kung 45 yun, it match, yung true and true niya, it match with the 45. Okay, sir, can you also run us through the process of the recovered vehicle? Kasi Oo. parang may mga sinasabi ko ang forensic expert na it shouldn't have been brought here to Camp Crame. Dapat pinrocess siya sa mismong area kung saan siya natagpuan, which was in Nueva Vizcaya. I think, correct me if I'm wrong. Pero paano po ba ang proseso dapat sa ganoon? Kapag halimbawa merong isang bagay or halimbawa katulad yan, yung kotse na involved sa isang krimen, paano po ba siya pinoproseso ng forensics or ng crime lab? Yung act kasi ng recovery from an area, hindi namin alam kung ano yung reason behind that. Basta ang amin, we responded to a request na ang instruction is the moment na dumating yung vehicle dito, ay we will react. Pero whatever, kung ano man yung dahilan kung bakit it was recovered from the area, ang magpapaliwanag siguro doon yung mga investigating units. Why it's so. So kami naman, rumisponde lang, we process the vehicle, kung ano man yung pwede pang i-gather na evidence doon. sir, yung UP doon sa sasakyan, possible ba na doon tumama yung citizen? Kasama yon sa ginagawa. In fact, sa ngayon, hindi pa, in progress ngayon, at this point in time, kasama yon sa examination na ginagawa. Sir, so paano na po yung mga evidence na na-retrieve niyo sa vehicle, sir? Nag-swab kami for possible DNA profiling, then latent print lifting, tapos yung ibang mga gamit doon na nakuha, may mga bote may bottled water doon, then may mga envelopes. In fact, yung isa sa envelopes doon contains one of the license of the person. Sir, yung bote ba ng mineral, walang lipstick or walang ano? Kasi may unang masabi na balita na may kasamang babae daw sa loob ng sasakyan. Meron daw accessory. Yes. Kagabi kasi, recovery lang muna kami. Yung examination proper, ngayon pa lang. Kasi, yesterday was just a collection. Collection lang muna kami doon. Yung examination ng mga examiners, in progress yun. Okay, sir, let me just clarify. Ang sinasabi po kasi ni Raquel Fortun in her tweet, the car is a crime scene, process it as such, driving it contaminates, tampers with evidence. So what is your reaction to this being the crime lab chief? Well, make my point doon, but the thing is, yung action nga na ginawa, yung from that place to our place, dito sa Crame, is perhaps may reason yung investigador doon, yung mga on case. Basta on our part, we did our best. Kung ano man yung pwede namin gawin doon sa vehicle, we did. At in case of contamination, meron naman procedure of elimination. That is why, sa anumang crime scene kasi, we eliminate people. Halimbawa, kung sino man ang mga pumasok doon, meron din kaming pang-counter doon eh. Kung halimbawa ay meron mang tao na pumasok sa isang lugar, kukunan din namin yun ng DNA sample. Kung mag-match sa kanya, ibig sabihin siya yung contaminant doon. Meron namang way to overcome that. May tanong pa po?
Sir, ilang days ang tatagal nung examination na ginagawa sa mga nakuha niyo mga evidence? Well, kasi ang dapat dito yung examination per se. Kung halimbawa latent print lang examination, so it will take within the day. Kaya lang yung accumulation ng other evidence, yun ang hindi namin mapipredict kasi in progress pa ngayon. Sa ngayon, yung isang team nandun sa vehicle in-examine. So depende sa accumulation ng evidence yung number of days. Pero kung each of them, kung halimbawa yung latent print para makuha mo ma-encode mo sa AFIS, it will be only within the day. Kaya lang, yun nga, depende sa dami ng iba-ibang klase ng ebidensya yung makukuha. Okay po? Okay po, wala na po tayong tanong. So, thank you very much, sir. Thank you so much from the Director of the Crime Laboratory Service, Director Emmanuel Aranas. Yun po, ang atin pong press briefing for this morning. At yun ho, yung latest. Sir, pwede magtanong sa sir? Opo, ma'am. Sir, ano possible access liability ng mysterious woman na allegedly nandun daw sa car? Witness ba siya, sir, or accessory to the crime? Depende ho sa action niya, no, kung saan ho siya papanig. Ngunit siya ho ay isa hong naka-witness at nandun ho siya sa crime scene. Depende kung saan ho siya papanig. Ano. Mas mabuti ho na pumanig ho siya sa tama at doon po natin siya pagbasihan kung saan siya papanig doon sa kaso. If that report is confirmed that there was someone with the suspect in the car, what action did she took to probably stop the crime from happening. Ito po yung part na ho ng investigation niya. Pag na-identify ho yan, parte ho ng magiging magkukunan po ng salaysay ito pong tao na to na nandun po. Sa sinasabi po ninyong nasa loob po ng sasakyan sa panahon na naganap po yung krimen. Okay, but right now, sir, it has not been established totally whether there was really someone with the Yes, with the these suspect are or not. reports that you will see in the social media. So let's look at the official report coming from the MPD. What we have brought to you this morning is the support action done by the PNP to be able to make this person, this suspect, answer for the crime he did in that particular crime or incident in Manila. So, Hindi pa na-establish right? Apo, ikukunin po natin yung report ng Manila Police District na sila pong nagsasagawa ng formal na investigasyon. Sila po ang may nakakasakop doon po sa pinangyarihan ng krimen at yun din po ang aming ire-report sa inyo, yung kanila pong official investigation report or initial investigation report. Sir, any update sa manang operation? Sa atin pong laban sa illegal na droga, kahapon po ay nagkaroon po ng pagpupulong ng lahat ng operations officer sa buong kapuluan, sa buong Pilipinas. Pinulong po sila dahil meron pong sa datos natin ay kailangan hong maging accurate tayo. Baka meron hong nalilate na nare-report. So, hihintayin ho natin yung actual data, yung latest as of 6 o'clock this morning. Yung naibigay po sa atin ay yung pong bilang ng mga naaresto sa iba't ibang operasyon. Ngunit yung bilang po nung talaga yung yung sumurrender o umapir doon sa ating mga police station, yun po yung hindi pa ho na ibibigay sa atin. So, as reported yesterday, meron po tayong 316 na napatay po sa engkwentro, pakikipaglaban po sa ating mga pulis. As of 6 a.m. today, after 24 hours, there's now 336, an additional of 20 who still opt to fight it out and place in danger the lives of our peace officers, ang ating pong alagad na batas. Mas dumami po yung police operation, mas dumami din po yung naaresto. Yung pong tinitingnan ho natin ay yung tamang bilang na ho noong mga sumusuko o nagnanaisong magbago, umayaw ho sa illegal na droga, at yun naman po ngayon ang aming pong inaayos na data. Ihintayin po namin makuha po ito. I'm sure this has always been asked from you, no? Kaya lang ang sinasabi po kasi ng ilang mga ng CHR or at least ng mga observers, why not shoot
these suspects in order to disable them? Why shoot them dun sa mga parts na talagang it would kill them? Okay. Tama po ang sabi nga po ni Sir Eliazar, no, sa ganong panahon, sa ganong napakaiksi at napakabilis na pangyayari, ang ating pong mga pulis ay ang unang iniisip ay madepensahan yung sarili. Kapag pinutukan po yung ating pong mga alagad ng batas, it's the preservation of life. If you go to a range and practice this 1,000 times, when you go to a real gun battle, it will be very difficult. So, sila po ay nandun upang i-arestuhin ang mga suspect na ito. Pag nag-desisyon po sila at nagkaroon po ng engkwentro at inilagay po nila sa kapahamakan yung buhay ho ng ating mga alagad na batas, sila po ay didepensa sa kanilang sarili pagkat ang una po nilang iniisip ay preservation of life. And second po dyan, madepensahan ho natin yung mas nakakaraming taong bayan na sila ho talaga ho yung aming pinagsisilbihan. So there is no violation of the PNP manual whatsoever in terms of killing these people dun sa mga talagang shooting them dun sa areas na talagang kamamatay. Okay, kung nagresulta po ito sa pagkamatay ng suspect, ito po ay automatic hong iniimbestigahan. Titingnan po kung mayroong hindi pagsunod sa ating pong rules of engagement, ang ating police operational procedure, at kung mayroon ng pagkakamali, pasasagutin ho natin itong ating mga operatiba na ito na sa kanilang judgment at that time ay to preserve their lives, to be able to protect the people. Okay, out of those 336 killed, sir, ilan na po ang naimbestigahan? And when will we be able to see the investigation Yes. reports? Opo, lahat po ito ay under investigation. Yung 336? Lahat po na nangyayari, automatic po yan. Ang ating pong Internal Affairs Service ay nagsasagawa kaagad ng investigasyon. Ang istasyon po na nakakasakop doon po sa lugar kung saan po naganap ang krimen, ito po ay iimbestigahan. Ito po ay ibibigay po namin sa inyo kung ito ay ang resulta kapag ito po na ibigay po ng mas nakakataas na opisina na sila po ngayon ang nagsasagawa ng pagkakalap ng mga impormasyon ito. So these are 336 incident that is now being investigated by the PNP. From the lower unit, yung pinakamababaho, yung meron kung may resulta na ho sila, yung lower units na nagsagawa ng investigasyon, makakarating po yan sa atin dito sa DIDM at ibibigay po namin yung datos o yung resulta kapag yan po ay naging available na rin po sa amin. Sir, on the part of the PNP, may mga password po ba kayo sa mga series of operations? Meron naman po. Mayroon, yung nai-report po kahapon, meron pong nasaktan, meron pong nabaril sa kasama po natin sa naging pagtugis doon po sa isa rin hong kasama ho natin. Dati rin ho yatang pulis ito sa kaso na ito. So nai-report din po sa inyo ni Senior Superintendent Tom Apolinario yung insidente ito. At meron na rin ho in the past na nasasaktan ho yung ating mga alagad ng batas at kung maaari nga po ayaw ho namin masaktan ho yung aming mga kasama at higit sa lahat ayaw din ho namin masaktan kahit na po yung mga suspect. Sir, sino ba talaga nag-iimbestiga ng mga killings na ito na sa PNP? Anong mga units ito, sir? Okay, yun nga po. Kapag ito ay, kasi hindi ho kasama yung investigador sa raiding team. Kapag meron hong silang operation at meron hong nasaktan, meron hong napatay sa engkwentro, ito po otomatiko pong iniimbestigahan ng istasyon, yung investigation unit. At the level po ng Internal Affairs Service, motu proprio, iimbestigahan po nila kaagad yan. Dahil meron pong namamatay, meron pong nasasaktan. So, hindi ho namin iniiwan na may nasaktan, yung report na lang po ng operating unit ang aming pong pagbabasihan. Aalamin po yan ng investigation unit upang makita kung meron hong nalabag sa aming pong patakaran, sa aming pong panuntunan, yung aming pong police operational procedure. At kung ina po yung nakita natin, pasasagutin po natin sila sa kanilang administratibo o kriminal na kaso. Hindi pala National Headquarters nag-iimbestigahan yung lower unit. Would it be not self-serving for these operating units to be investigating at the same time their colleagues are operating? Hindi naman po.
ang isang investigador po titingnan niya po yung pinangyarihan. Ngayon, kung hindi ho tama yung kanyang ginawa, meron ho tayong mas nakakataas na opisina. Sinisili po, tinitingnan ho, inaalam ho kung anong estado ng mga kasong ito o yung insidenteng ito. Hanggang makarating po itong report na ito dito po sa atin sa Campo Crame. So hindi ho, meron po tayong mas nakakataas, district level, the provincial level, the regional level, and then it reaches us here where all these incidents are collated in the Investigation and Detective Management Directorate at tinitingnan ho natin ito. So pinapalo po yan, tinitingnan kung ano ho yung o anong estado na nito, anong nangyari ito, nasan ho yung report ninyo. So para masigurado ho natin na wala pong pagdududa doon sa ginagawa pong investigasyon down the line o kaya nga po hanggang national level po sinisili po natin ito. Meron din po tayong ibang mga ahensya kung saan po sila rin po ay nagsasagawa ho ng investigasyon. They feel aggrieved, yung biktima, yung pamilya po ng biktima, yung naka-witness po, they can go straight to the CHR. Yung meron hong local or territorial other law enforcement unit from the NBI, sila po pwede po magsagawa po ng ganitong investigasyon. Kung meron po silang nare-receive o napaparating po sa kanilang reklamo na sinasabi po ay hindi po tama yung nangyaring insidente kung saan po meron pong nasaktan o napatay po na suspect. Probably the doubt comes in because of the fact na from the very start, it was already, parang, di ba, when Solicitor General Calida came here, and then he said that he's going to really defend all the police who will be involved, without saying na yung mga mali ang ginawa, didepensahan. Pero the fact na mismong may protection sila from the Solicitor General and straight from the President himself, mentioning that he will defend those policemen who will be involved in these operations. Yung pong tulong, depensa na ibibigay po ng gobyerno ay sa hanay po ng pambansang pulisya na tumutupad at gumagawa po ng tama. Ang pagkakamali ay hindi ho namin didepensahan yan. Sabi po ng ating hepe, Police Director General Ronald De La Rosa, zero tolerance po siya sa mga kamalian, sa mga nasa hanay namin ho na nai-involve sa droga. Kaya po, wag ho ninyong pagdudahan. Kung meron ho kayong pagdududa, marami ho tayong pwedeng lapitan. At even the Chief PNP, he's very much open to receive this information and direct the lower units to be able to check on the information being given to our Chief PNP. Apo. Salamat po. Happy weekend ho sa inyo. Sir, when is the PNP chief coming back? He's off the record. No TV. Hindi, pwede ho. Hindi, ano na lang. Hindi, wala na ho tayo. Ano lang ito, admin na lang ho ito. Hello. Wala na po tayong TV, wala na po tayong recording. Off the record na. Off the record na ho. He's scheduled today. And then we'll check the schedule. Not for, celebration. If I'm advised to do, I will ask you and I will assist you when